Mula po kay Texter 0935-5357-481. Okay? Assalamualaikum Brad. Ask ko lang po, nagkamali po ako nung una. Bakit kaya? Nabuntis po ako. At di pinanagutan nung lalaki. At ngayon sa pangalawang pagkakataon na ulit po. Matatanggap po ba ang kapatawaran ko kapag itatama ko yung mga nagawa kong yaon? Isa po akong religious na tao, pero ang nangyari sa akin nang mangyari sa akin ito, itinigil ko kasi naisip ko na parang useless yung pag-pray ko ng 5 times a day. Buti naman. No? Buti naman at itinigil niya, kapatid. So ang tanong niya, Sheikh Nobel, ay matatanggap daw ba yung kapatawaran niya dahil siya ay nagkamali nung una, pumayag, nabuntis. Pangalawang beses, pumayag uli. Ewan ko kung nabuntis, hindi naman sinabi. Baka may pangatlo pa ito, pang-apat. No? Tapos hanggang sa nagiging madalas. Ang tanong niya ay matatanggap pa daw siya. Ang sagot ko, kapatid, no? Siguro sister ito, kahit na ilang beses mong gawin yan, no? Matatanggap yan. Mapapatawad ka. Basta ba hindi mo magawa ang isang bagay na hindi kayang patawarin ng dakilang tagapaglikha. Maliban dito, maaring mapatawad ka niya. Ano ang patunay? Sa chapter 4, verse 48, ganito ang pagkasabi, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, katotohanan si Allah ay hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Datapwat siya ay magpapatawad kung ano ang kulang o hindi nakaabot dito sa sinumang kanyang maibigan. And sa sinumang maibigan niya. Ibig sabihin, kapag ikay humingi ng kapatawaran sa Allah, kapag magustuhan niya, ay patatawarin ka niya. Maliban na lang doon sa mga pagtambal, meron kang kinikilalang Diyos maliban sa Kanya. Sabi niya, hindi niya rin mapapatawad ito. Ngunit kapag ganyang kasalanan nagawa mo, at ikay taus-pusong humihingi ng kapatawaran sa dakilang tagapaglikha, inshallah ikay kanyang patatawarin. Ngunit, magiging aware ka lang din sapagkat merong mga pagsisisi na useless, Brother Ludfo. Yes, may mga pagsisisi na walang kwenta, no, sa dakilang tagapaglikha. At dapat ay maging aware ka rin na mga merong useless na mga pagsisisi. Ibig sabihin, hindi na tinatanggap ito. Ano ito? Ito po sa chapter 4, verse 18, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, walang katuturan ang pagtitika o pagsisisi ng mga nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan hanggang ang kamatayan ay dumatal sa isa sa kanila at siya ay magsabi. Ngayon, okay. Sige.
Ngayon, ako ay tunay na nagsisisi. Gayon din naman ang mga dinatnan ng kamatayan habang sila ay nagtatakwil sa pananampalataya sa Islam. Grabe, no? Wala daw katuturan, useless, no? Walang saysay, walang silbi. Sabi niya, yung mga pagsisisi ng mga taong patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kaya kung ikay magsisi, kalakip dyan ang pag-iwan sa mga masasamang gawain, Brother Lutfo. Iwan mo ito. Pero nagsisi ka, hingi ka ng hingi ng patawad, inuulit-ulit mo naman. Ang sabi na walang katuturan, useless yun. Yun ang mga pagsisisi na hindi niya tinatanggap, no? Hanggang sa aabutin siya ng kanyang kamatayan. Patay tayo dyan, no? Kaya dapat isang beses lang, no? Okay. So, yun ang kasagutan natin ayon sa Quran. Sa Biblia naman po, Biblia ulit tayo. Sa Biblia naman po, kaya nga po marami sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, ang patuloy sa paggawa ng kasalanan, katulad ng pangangalunya, katulad ng pambababae, panlalaki, yan, ano pa, katulad ng kipagtalik doon sa hindi niya mga asawa, pangangalunya, no? Sapagkat sa Biblia po, wag po sanang magagalit yung ating mga kababayan, mga Kristiyano na nakikinig po sa akin sa hapong ito. Sa Biblia po kasi, ipinag-utos po yung mangangalunya. Ipinag-utos po yan eh. Diyos pa mismo ang nag-utos niyan eh. Saan po natin mabasa yan? Ito babasahin ko po sa chapter 4 o chapter 3 ng Osyas. Ang talata po ay 1, ganito ang pagkakasabi. At sinabi ng Panginoon sa akin, yumaon ka pa. Suminta ka sa isang babae na minamahal ng kanyang kaibigan. At mangangalunya. Ang liwanag, Brother Lutfo eh. At mangangalunya. Utos ng Diyos yan, eh, no? Sinabi daw ng Diyos daw sa kanya eh. Suminta ka doon sa minamahal ng iyong kaibigan. Tapos mangangalunya. Utos ng Diyos. Kaya marami mga kababayan, yes, marami mga kababayan natin eh, patuloy pa rin sa pagsagawa, no, ng pangangalunya dahil ito ay pwede pala sa Biblia. Kaya hindi natin masisi isang sister natin na nabuntis, binuntis, tapos iniwanan din. Sa Quran po, paglapit pa lang, ipinagbawal na. Yung bang gagawa ka ng paraan para ikay makapagsagawa ng pangangalunya, yung zina. Sa Quran po, bawal po yan. No? How much more kapag gagawin mo na? Chapter 17, ang talata ay 32, ikura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At huwag kayong lumapit sa pakikiapid. Yun! Alalaong baga, iwasan ang lahat ng pagkakataon na maaaring maghantong sa ganitong pagkakamali. Ang ganda talaga. Katotohanan ito ay isang immoralidad at isang napakasamang gawain. Ang ganda talaga ng maluwalhating Quran, no? Ang ganda talaga ng utos sa Islam. Sa Islam po, ang paglapit pa lang sa zina, paglapit sa pakikiapid, ang paglapit sa fornication, isang uri ng immoralidad. Bawal na. No? Ipinagbawal na. How much more kapag isasagawa mo na siya. Talagang doble-doble na ang mo doon, ano po. Samantala sa Biblia, ipinag-utos at mangangalunya. Sabi sa Biblia. Kaya si sister sabi niya, parang useless daw ang 5 times a day niya kung siya'y gumagawa ng kasamaan. Tama yun. Ibig sabihin, pwede natin i-apply sa kanya yung sinabi ng Quran na inna salata tanha anil faksai wal munkar. Katotohanan ang pagdarasal ay nakakaiwas ng mga masasamang gawain. Talaga naman,
pagdarasal, no? Kapag ka nagdarasal ang tao, maisip niya, masama ito, ayaw kong gagawin. Ayaw kong gawin, no? Oo, kasi may gagawin ka pang mix na dasal. Okay, tama. Okay, yun po aking kasagutan kay sister po na nagtanong. Mula naman po kay